Kasi kung sa mga motorista ho ngayon na bumabaybay sa Metro Manila, napapansin ho ba ninyo, hindi naman po sa gusto ho natin silang alisan ng hanap buhay, baby girl ha. Kasi ito po naman po ay nakakatulong din. Hindi lang po sa mga commuters kundi sa ating ekonomiya. Pero mga kapatid, nagsimula na nga po itong pilot testing, di ho ba, ng motorcycle taxi. Bagamat wala pa hong eksaktong panuntunan dito ang gobyerno at sabi nga understudy po ito, kasama na po ang mga usapin ng safety, insurance, etc. Pati ho yung prangkisa. Kasi kung kumukuha po ng prangkisa ang mga taxi sa LTFRB, kumukuha po ng permiso ang mga Grab, ito pong mga TNVS na ito, kumukuha po ng permiso sa mga LGU, sa mga tricycle, bakit ito wala pa hong eksaktong panuntunan? Sa ngayon, kung mapapansin po ninyo, at kung napapanood nyo minsan, sila nagbabanggaan, di ba, ng mga motorsiklo, baby girl. At parami sila ng parami. Ngayon po daw, may binabalak pa ho, o baka naaprubahan na baga ito, nito pong Technical Working Group ng LTFRB, LTO-DOTR, na 7 pa na mga motorcycle taxi ang papayagan nila. Cloud Panda, Taxi Philippines, i-Pick Me Up, Easyway Transport Service, Para Express Technology, Grab Philippines, and Ding Dong Rider Co. Ito ho mga kapatid, kumukontra po dito ang grupo ho ng mga UV Express. Ating pong kausapin si Ginoong Alpha Martinez. Magandang umaga, Mr. Martinez. Magandang umaga po, Manong Ted. Good morning. Ano ho ang inyong impormasyon na nakalap dito po sa pagpapatuloy ng pagdinig ngayon tungkol nga po sa, ayan na po ang, hello? Naputol. Hello. Babalikan po Apo. natin si Yan Sir na po Rafael ang mga palatandaan Martinez. na hindi pa rin po, okay, sige. Maya-mayang kaunti po, babalikan natin siya ha. Tungkol po pa rin dito sa issue ng mga bagong ride-hailing apps. Yan ang tawag dyan, ano, na Sige. papasok po dito sa bansa. Incidentally, today is Constitution Day, Oh, wow. mga kapatid. Opo, ito daw po ay sa bisa po ng Proclamation number 211 nung dating Pangulong Corazon Aquino, 1988. Yan po mga kapatid, ay pagpapaalala sa atin na kung meron po tayong Chinese New Year, meron din po tayong Constitution Day. Oh, tama naman. Alright. Kasi ang Chinese New Year, di natin nakakalimutan. Ang Constitution Day, wag din kalimutan. Aba, importante. Totoo. Alam mo, ang ganda na sinasabi ni Ate Amy, ha? Oo. Sabi niya, alam mo, sa totoo lang itong kasalukuyang konstitusyon. Di ba ginawa ito nang may muhi sa amin, pero ngayon pinagtatanggol ko, ironically. Ganon, ha? Mamaya, pag-iinggan natin yan. O sige, balikan po natin ngayon. si Mr. Alpha Martinez. Sir, good morning po ulit. Hi, good morning po, Manong Ted. Pasensya na, nakakat po yung aking line. Sige po. Ano po ang informasyon na inyo po nakalap dito ho sa continuing hearing para po sa pilot testing o pilot study po nitong motorcycle taxi? Opo, no? Kaya po nung nabanggit nyo, meron nga pong huling papasok na 7 pang player na papasok bilang motorcycle taxi. Marami na pong mga nagpadala nung araw pa sa DOTR regarding sa kung may question dito. Ngunit wala po nangyayari. So ang ginawa po namin last Monday, nag-file po kami sa RTC ng Mandaluyong, Branch 213, para po sana hilingin sa ating korte na kung maaari po sana ay hindi ko pinapatigil ang pilot study. Ang inihiling po namin sana ay ilabas po muna yung kanilang pag-aaral patungkol dito bago po sana muli magpapasok ng mga motorcycle taxi. Hindi po namin sinasabing tumigil, itigil. Ang sinasabi lang po namin, wag po muna sanang magpapasok, na para mapag-aralan yung epekto po sa amin, yung epekto po sa ibang mga transportasyon. Yun po yung aming hinihiling sa korte, na
status ko po muna sana kung ano po yung existing, kung ilan po muna sila ngayon, yung 30 player, ito po muna sana. Ilabas po muna sana yung kanilang pag-aaral ng mga DOTR. Ilabas po sana muna nila yung pag-aaral patungkol dito. Kaya po ng mga sinabi nyo kanina. Okay. Yun po yung aming petisyon dito. Sige. So basically po, ano po ang prayer sa inyong petition? Number 1, mandamus to require the government na isa-publiko na ho yung resulta ng study. That's one. Opo. Okay. And then, tama ho ba mandamus po ito? Yes, mandamos. Okay. And the other one is a prayer for restraining order? Yes, TRO po. Actually, Okay. kailangan kasi muna ma-TRO bago po nila ma-mandate po ang mga departamento na ilabas po muna ito. Okay. Ang pinati-TRO po namin, hindi po yung Existing. Yes, no, hindi po yon. Ang sinasabi lang muna namin, Mhm. itigil muna yung pagpasok. Huwag muna nating padamihin. Tingnan nyo po muna yung epekto sa amin. Hindi lang sa amin. Mhm. Actually, sa amin naman maganda rin po ito, no, sa mga kaibigan nating rider. At least po, kung hindi agad makakapasok, dagdag dito sa kanila to. Hindi sila dadami. Mhm. Ito ba? Opo. Yun po yung inaano namin. Okay. Yes po, Manong Ted. Opo. Sige. So sa kasalukuyan kasi Tia at mga kapatid, meron na hong 3 na binigyan ng pahintulot para nga po sa test run, no? Correct me kung mali ako dito, 2019 to sinimulan yung Grab, Move It at Joyride, hindi ba? Tama po. Okay, sige. Ito yung 3 ngayon existing. Meron pang papasok. Itong 3 na existing ngayon, sa usapin naman ng kabuhayan ninyo, ito ba nakaka-apekto sa kita ng UV Express drivers and operators? Tama po, Manong Ted, ano? Almost 30 to 35% ang pagbaba. Nung medyo, akala namin before, dahil pandemic lang, talagang mahina pa. Pero ngayon po na medyo gumanda na ang biyahe namin, naramdaman namin na para pong bumaba po ng almost 30 to 35% ang pagbaba ng aming mga pasahero. Kaya ho nga inihiling namin kasi 5 years na po ito pong study nila, ng pilot study nila. Hanggang ngayon po wala pa ho na ilalabas na kahit ano pong pag-aaral o datos man lang sana na kung bakit nila pinapayagan o bakit ano po ito. Dahil dati naman po talaga sobrang nakatulong sila ng pandemic. Oo. Yung ating mga riders po. Yung bang binabanggit nyo na pagbaba ng inyong ridership, hindi naman kaya ito dahil sa TNVS din? Kasama na rin po yan. Manong Ted, na sa totoo lang, nakakatawa, di ba? Ang isang issue ngayon is the modernization. Kami pong mga jeepney at UV, anyway na po, may kasama rin po ako sa petition na 2 operator ng jeepney. Ang ating gobyerno kami ay pinagmo-modern, pero mas marami po ngayon ang nagiging kakompetensya namin sa lansangan. So siyempre po, talagang malaki po ang epekto na hinihiling namin. Sana yung aming mga ruta, doon sa ruta namin, sana hindi ito masyadong malagyan ng itong mga bagong player natin, para naman hindi kami matagal na po kami, alam nyo na dekada na ang serbisyo namin. At ginawa naman namin ang lahat para maserbisyoan namin ang ating mga mamamayan. Although sa amin, kami talaga nakaka-experience sobrang traffic. That's why naman yung ating mga mamamayan nagkakaroon, kumukuha ng ibang option. Hindi natin nasisisi yan. Kami, yung ating mga mamamayan o yung ating commuters, at least po marami silang choice para sumakay sa anumang uri ng transportasyon. Pero sana po, tingnan lang ng ating gobyerno na meron pong naiipit, meron din pong nahihirapan. Sumusunod kami, pero huwag niyo kaming dagdagan ng marami pang kalaban. Hindi sana kami ang naglalaban-laban. Opo. Sige. Yun po, Sige. Ganito muna, Nag-file kayo ng kaso nga sa hukuman regarding this program.
Kung hindi kayo bigyan dito, kung hindi pagbigyan ng inyong mga petisyon, anong balak niyong gawin? Manong Ted, no, hindi pa namin yan napag-uusapan. Pero ano ba talaga ang gagawin ng mga tao na wala na, nahihirapan na? Siyempre, yung iba po naming membro ng utang na. Meron na pong mga modern jeep. Ano ibabayad namin? So siguro isoli muna namin. Basta sa akin po, wala pa kaming plano. Pag-usapan namin. Sige. So Hindi you po will, importante. you will cross the bridge when you get there, ika nga. But meantime, dito sa inyong hanay, meron kasi ako nakausap din, ano? Saan grupo yon, Big Boy? Itong nasa UV Express din na dito sa usapin na modernisasyon ninyo. Yung iba nga kasi ay nakapag-modernize na noon pa, di ba? Nakautang na ng mga bagong Hilux, mga Nissan Orvan. Sa inyong hanay sa pangkalahatan, Alpha, anong balita ninyo dito sa inyong modernisasyon at anong tugon nyo doon sa consolidation? Almost majority naman na po, no? I guess na sinasabi ng ating pamahalaan na ito pong consolidation ay nagaganap na. Sa totoo, Manong Ted, sana kung sa UV Express sana, I speak on the UV Express. Kasi kami po ay talaga naman, no, sa kontrata ng prangkisa ng mga UV, kami naman po talaga ay kailangan magpalit ng sasakyan every 13 years. 13 years old lang po ang sasakyan namin na pwedeng bumiyahe bilang isang UV. So sa particular itong modernization, talagang hindi naman ganoon gaano ka-issue ito sa mga UV dahil definitely after 13 years old ng sasakyan namin, kami kaya na kasi ng taxi, bus, mga truck na after 13 years, talaga pong kailangan Obligado kang magpalit ng bagong unit. Yes, go ahead. Yes, opo. Kaya nga po, marami na po tayong engagement sa ating pamahalaan at sinasabi nga nila ang isang unang kailangan mong gawin is to consolidate. No? Hearing nga po ng ating kongreso, sinasabi na almost lahat naman talaga yan naka-consolidate already dahil may kanya-kanya kaming asosasyon na sinasamahan. Ano ba yung essence ng sinasabi nga ng ating mga kongresista? Ano ba yung bakit kailangan? So to answer my question, Mr. Martinez, pakidiretso na lang po tayo, no? At kung maaari lang. So to answer my question, sa usapin po ng consolidation sa inyong pambansang hanay, ilan na po nakapag-consolidate officially as a cooperative or a corporation? Manong Ted, almost 70% na po ang karamihan ng aming mga miyembro ay consolidated na. Okay, meaning either korporasyon or kooperatiba? Tama po, Manong Okay, Ted. Tama. sige. Dito po sa 70% na ito, kumusta po ang route ninyo? Identified ba yung ruta na babiyahian itong mga sinasabi nyo nag-consolidate? Yes, definitely, Manong Ted, dahil hindi naman po tayo mako-consolidate kung wala ka talagang prangkisa na ruta. Tama po. Okay, sige. So kung may sinasabi kayong ruta, anong ruta ito? Ano ito? Ito ba'y existing na ruta o paano po? Kasi sa jeepney may issues sila doon, di ba? As you know, na wala pa doong ruta, wala pang route plan. Ika nga, sa inyo, meron na. Tama po, Manong Ted, yung pag nag-consolidate po kasi kayo, ang pinag-uusapan dito, ang kino-consolidate po dito ay yung may mga existing route. Hindi naman po pwedeng mag-consolidate yung mga walang prangkisa. Iba po yung issue ng sinasabi po nila yan, I think na parang mga bagong ruta, yung sinasabi na po yan na meron na sila. Yun po yung sinasabi. Pero ang consolidated po kasi, i-consolidate mo yung mga existing na may ruta. Yun po yun. Salamat po na marami sa inyo pong panahon, Mr. Martinez. At kami po tumatawag ngayon sa LTO at LTFRB dito po sa isyong inyong pinaglalaban. Salamat po, sir. Marami pong salamat, Manong Ted. Thank you. Sa Ginoong Rafael Alpha Martinez po ang sinasabing National President ng National Federation of UV Express Incorporated. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.